Mula Luzon, Visayas at Mindanao, laging una ka sa mga issue at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa kayo po ay pinsala. Ito na ang mga unang balita. Ramdam pa rin ang epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo sa presyo ng gulay sa Marikina Public Market. Alamin kung magkano sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ? Susan, good morning. Nagtaasan nga ang presyo ng ilang gulay dito sa Marikina Public Market. May iba pa nga na doble ang itinaas ayon sa mga nagtitinda dahil daw yan sa tumal ng biyahe ng mga gulay dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat. Pasado alas 4 ng madaling araw kanina, nadatnan naming namamalengke dito sa Marikina Public Market si Tatay Ernesto. Ang kanya raw budget, 150 pesos. Pambili raw sana niya ito ng mga sangkap ng chapsoy pero hindi sapat. Kaya humahanap siya ng alternatibong ulam. Ayon sa mga nagtitinda, 5 pesos hanggang 100 pesos o higit pa ang itinaas sa presyo ng ilang gulay nitong mga nagdaang araw. Nahirapan daw kasing ibiyahe ang mga gulay mula sa ilang probinsya gaya na lang sa Baguio na nakaranas ng malakas na ulan noong nakaraang linggo. Ang talong, doble ang itinaas ng presyo. Ibinebenta na ito ngayon sa 250 pesos kada kilo mula sa dating 140 pesos hanggang 160 pesos. Ang ampalaya at bell pepper, 250 pesos din. Ang carrots at patatas, nagmahal ng hanggang 50 pesos na mabibili sa 200 pesos kada kilo. Tumaas din ang sibuyas at bawang na nasa 200 pesos ngayon mula sa dating 160 pesos hanggang 180 pesos noon. Ang repolyo na 150 pesos kada kilo, tumaas ng 50 pesos. Habang ang pechay, Baguio, na 120 pesos, abot sa 30 pesos ang idinagdag sa presyo. Ang mga dahong gulay nga ng talbos, ng kamote at kangkong na dating tig 10 pesos lang, hanggang 15 pesos noon, no? Nasa 20 pesos na ngayon. Wala namang gaanong pagbabago sa presyo ng kamatis na 100 pesos kada kilo. Gayon din sa kalabasa na 80 pesos at sayote na 60 pesos. Narito ang pahayag ng ilang mamimili at tindera. Magkakataan na lang ako ng baboy. Kasi napakamahal ng gulay eh. Yung pinakamurang gulay ngayon ay upo eh. Pag bibili ka ng ganyan, pasawag, mahal pa rin. Yung mga talong po, ganun, sibuyas, repolyo, pechay bagyo, yan po. Mga dahon-dahon po. Kasi po dahil nga sa bagyo, mabilis malusaw. Tsaka po hirap sa biyahe yung mga nagbabagsak sa amin. Susan, ayon pa sa nakausap nating ilang nagtitinda, may mga panahon na nasisiraan na lang daw sila ng gulay. Kaya para kumita pa rin sila kahit papano, no, napipilitan sila na magbaba ng presyo para yun nga naman mga paninda raw nila maging pera. At yan ang unang balita mula po rito sa Marikina City. EJ Gomez, GMA News. May binubuo ng kasunduan ng gobyerno sa iba pang pribadong ospital sa Metro Manila para palawigin ang Zero Balance Billing Program. Kahapon, nadagdagan ang ospital na pwedeng puntahan ng mga PhilHealth member na kwalipikado sa libreng serbisyo medikal. Narito ang aking unang balita. Itinuloy na po natin ang Zero Balance Billing. Ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong 2025, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang zero balance billing sa 87 DOH hospital sa bansa. Sagot ng PhilHealth ang pagpapakonfine at pagpapagamot ng pasyente sa ward. Yun nga lang, hindi naman sapat ang mga pasilidad para ipatupad ang layunin ng universal healthcare na bigyan ng akses ang lahat ng Pilipino
sa dekalidad at abot kayang serbisyo medikal na walang dapat ipangamba sa gastusin. Dahil dito, nakikipagkasundo ang pamahalaan sa mga pribadong ospital para mapalawak ang libreng serbisyong medikal. Lumagda ang PhilHealth at St. Luke's Medical Center Global City ng kasunduan para sa no-balance billing. Malinaw ang ating hangarin. Hindi dapat maging hadlang ang kakulangan sa pera para makakuha ng kinakailangan atensyong medikal. Sa ilalim ng kasunduan, maglalaan ang St. Luke's ng 53 beds para sa mga PhilHealth member na kwalipikado sa serbisyo medikal. Tinutulungan po tayo ng St. Luke's na makapag-serve ng mas maraming patient na hindi po sila kailangan magdagdag bayad. Halimbawa, bago pa itong permahang ito, umabot raw sa 55 ina ang nanganak ng libre sa kanilang ospital sa ilalim ng no-balance billing system ng PhilHealth. Pero hindi lang sa panganganak, kundi lahat ng benefit package ng PhilHealth ibibigay din dito sa St. Luke's. Dahil limitado lang ang mga nakalaang hospital beds, sasalain muna kung sino mabibigyan prioridad dito. Gusto ko nating ma-focus yung efforts natin, saka finances natin, dun sa talagang nangangailangan, yung poorest of the poor. Eventually, siguro gagawa ng paraan ng PhilHealth na lahat tayo na PhilHealth member, libre na lang. Nauna rito ay nagkaroon na rin ng kasunduan ng PhilHealth sa Cardinal Santos Medical Center. May pag-uusap na rin daw para sa kahalintulad na kasunduan sa The Medical City at Asian Hospital. Hindi natin ma-deliver itong universal healthcare kung walang partisipasyon ang private sector. Paparamihin pa natin yan para lahat na talaga na ang ating mga facilities, healthcare facilities ay kasama na sa mga programa natin para kahit na hindi lang yung mga may kaya ang makakapunta sa ating mga private hospital. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina, GMA News. Sa impeachment trial ngayong araw, nakatakdang i-cross-examine ng defense team ni Vice President Sara Duterte si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na isa ring hostile witness. Ibig sabihin, hindi tugma ang interes ni Ortonio bilang opisyal ng OVP sa posisyon ng prosecution sa kaso. Isa sa mga kinumpirma ni Ortonio kahapon ay ginastos nga sa loob ng 11 araw ang 125 million pesos na confidential funds na para dapat sa buong fourth quarter ng 2022. May unang balita si Joseph Morong. Ito ang nabanggit mong letter request for confidential funds in 2022. Tama ba, Mr. Ortonio? Yes, correct. Sa huling pahina nitong sulat na ito, there appears a signature above the printed name, Sara Z. Duterte. You will confirm that this is the signature of the Vice President. Yes, I can confirm. Kanyang binuksan ng prosekusyon ng pagsalang ni OVP Assistant Chief of Staff Assistant Secretary Lemuel Ortonio bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unang sinilip ng prosekusyon ng letter request noong August 2022 para sa 250 million pesos na confidential funds na pirmado ng bise. Ipinunto rin ng prosekusyon kung paanong walang anumang dokumentong sumusuporta sa kanilang request. For the OVP's request for confidential funds, in this letter, walang computation na binigay. Tama ba? That's correct. No there was computation. also no projection provided in the same letter. And also, there was no physical and financial plan attached to the letter. In fact, there was no attachment supporting the OVP's request for confidential funds. Correct? There were no attachments, ma'am. Meron daw mga paliwanag sa isinimitang letter request sa kung bakit nangihingi ang Vice Presidente ng confidential funds. Pero wala pa rin anumang programa, proyekto o aktibidad na may kaugnayan sa national security at peace and order na nakasaad sa sulat. In the context of the plans and programs of the office, there has already been plans already at the beginning of the term of the Vice President in July of 2022. At kahit August 2022 nag-request ang BICE ng confidential funds, September 2022 pa naaprubahan ng BICE at naisumite sa DBM ang physical and financial plan. Diyan sa box na may nakasulat na approved by, may pirma ulit. Above the printed name, Sara Duterte. Yan ay pirma ng Vice President. Siya mismo ang pumirma niyan. Tama ba? Yes, that's her signature, ma'am.
Pero napuna ng mga senator judge at tila na iba ang pirma ng bis sa dokumento. The court noticed that the signature of the Vice President in this document appears to be different from the signature in the August 22 document. So the Vice President has at least 2 signatures so far. Can you confirm that both are her signatures? Yes, I can confirm, sir, Your Honor, that both are the signatures of the Vice President. You can confirm likewise that they appear to be different though? Yes, that's correct, Your Honor. Ipinunto ng prosekusyon na base sa sinamating Physical and Financial Plan kabilang sa mga programang pupondohan ang Good Governance Program ng OVP na pinupondohan na ng General Appropriations Act ng 2022. Sa katunayan, sa 2022 GAA, may line item na 621.6 million na mismong para sa good governance engagements and social service projects. Tama ba? Ipinakita din sa pagdinig ang 4 na disbursement vouchers at mga tseke para sa 4 na beses na pag-withdraw ng confidential funds. Kinumpirma ni Ortonio na kasama siya ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta nang i-encash ang mga tseke sa bangko. Ikaw lang ang kasama ni Ms. Gina Acosta nang i-encash mismo ito sa Land Bank Shaw Boulevard branch. Tama ba? Yes, when she requested me to accompany her. Kinumpirma rin Ortonio na ang 125 million pesos na OVP confidential funds ay nagamit sa loob lamang ng 11 araw. Mr. Ortonio, yung PAP po ninyo at yung request nyo sa confidential funds sa huling quarter ng 2022, ang plano nyo sana para sa buong huling quarter ng 2022? Based on the PFPs, Your Honor, it's as indicated here, it's for October to December. The SARO was released December 30 and then the withdrawal was made December 20. December 20. Tapos in-implement nyo hanggang December 31. Ba't ba kailangan madaliin yan? Hindi ba ang budget good for 2 years? Because, Your Honor, the request was made for the specific year which is 2022. Isa rin sa mga tinanong kay Ortonio ay kung bakit ginamit ang confidential fund para bumili ng gamot at pagkain lalo na't nipondong OVP para sa ganung programa. Hindi mo na tinanong si Ms. Acosta at ang security officer na iyong nabanggit kung nasaan ang supposed official receipts bilang patunay na ito nga ay nabili. The explanation that was provided to me, ma'am, was that binigay po ang pera directly doon sa mga informants and agents, and the informants and agents na po yung bumili ng mga medical and food supplies. So it's the acknowledgement receipt which is the proof of the release of the funds to the informants or the agent. Nasaan naman daw kaya ang mga non-consumables gaya ng computer at lamesa na binili gamit ang confidential fund? Ang ari-ariang binili ng pondo ng bayan or pera ng bayan ay pag-aari ng gobyerno. Tama ba? Yes, I would say so. Hanggang ngayon, ikaw personally, Mr. Ortonio, hindi mo rin maituturo kung nasaan na itong mga mesa, upuan, supplies, computers na nagkakahalagang 3.5 million. Hindi mo naman ituro kung nasaan sila. Considering that these are procurements for confidential activities, no, ma'am, I would have no personal knowledge on where these items are. Inilahad din ni Ortonio na nagbigay siya ng 150,000 pesos mula sa kanyang personal na pera kasunod ng request mula kay Acosta na base naman sa request ni Colonel Raymond Dachica. At hanggang ngayong araw, di pa rin daw siya nare-reimburse. Nilapit po ito sa akin ni Ms. Gina Acosta, our sinabi SDO. niya? And then she mentioned that there was a request from Colonel Dachica for An an urgent- agent. I provided her with the request. And were you able to recover the 150,000, Mr. Ortonio? Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed anymore. Bago pa man magtapos ang pagdinig, pinuna ng prosekusyon ang tila pabago-bagong paliwanag ng OVP sa Commission on Audit kaugnay sa pinagkagastosan nila. There were different justifications. You will also agree with me na kapag paiba-iba ang rason, maaring nagsisinungaling lang or talaga namang ito ay isa lamang scam. Move to strike the scam and nagsisinungaling. So stricken off the record.
Sa isa pang punto, muling na-strike off the record ang ilang salitang ginamit ng prosekusyon. Mr. Tonyo, kanina sinabi mo na si Vice President mismo ang humingi ng confidential fund. Siya rin ang nag-decide kung anong amount, kung magkanong amount ang ire-request. At pinirmahan niya rin ang approval para sa pag-release ng pondo. Pinirmahan niya rin ang mga liquidation reports at certification supporting the liquidation reports. Tama ba? Yes. Okay. In short, you will agree with me. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara Your Honor, Duterte. please. Your Honor, please. Objection. Sustained. Nagreklamo ang depensa sa mga pananalitang ginagamit ng prosekusyon. Remind the prosecution, Your Honor, not to use inappropriate words, Your Honor, like scam, mastermind, nagsisinungaling. We are not supposed to make insinuations, accusations, or conclusions, Your Honor. But it does seem that it's becoming a, I would rather use the word habit than pattern, for the panel of prosecutors to close their direct with such strong statements. We apologize if sometimes we get carried away by our zeal and our passion, Your Honor. But we at the prosecution, we just want to call a spade a spade. Ito ang unang balita, Joseph Morong, GMA News.